Lord sa ating asa. So ngayon po, mga kapatid, dadako po tayo sa ating mensahe mula po sa salita ng Panginoon. At sa pagkakataon po ito ay samahan po ninyo ako sa aklat ng Unang Pedro, 1 Peter chapter 1, verses 8 to 5. Kung makatagal po natin ang series na natin, ano po, at akin pong binalikan muli ang ating passage na ito. Kung tayo ay magkaroon na mag-energize po ang ating buhay na tayo sa biyaya ko ng Panginoon. So, 1 Peter chapter 1, verses 8 to 5, sa dali po tayo ay muli para po sa mabasa. Gusto ko ay salita ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 1, verses 3 to 5, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. To an inheritance that is perishable, undefiled, and unfading, yet inherit for you, who, by God's power, are being guarded through faith for salvation, ready to be revealed at the last. Purihin po ang ating Panginoon. Ay po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat pong muli sa umaga pong ito, sa pribilehiyo na makapagiling kami ng inyong pong salita, na siyang magiging gabay namin ng kalakasan para po sa paparating na alibang linggo sa buhay po ng bawat isa po sa akin. Salamat po muli sa biyayang ito. At patuloy po, hiling po namin ang inyong pangunguna sa bawat isa po, makinig, sa tulong po ng Santong Espiritu, paunawahan po natin ang inyong salita, at ang inyong lingkod ay patuloy po namin gamitin ang sekreto, itago po sa likod ng inyong pamanayan. Ang ikapahayagan po naman sa kapatid namin, ang inyong umaga. Ito lamang ang itaas po namin sa balang ito pa rin. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Diyos ng Jesus. Amen. 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 Tayo pong lahat ay mga kukunan. Happy New Year. Okay, so our theme, again, brothers and sisters, this year is about hope o pag-asa. Kung alala po natin sa ating chapter 6, verse 19, anchored in Christ, or the anchor of our souls. Which is our steadfast hope, our Lord Jesus Christ, ang Panginoon Jesus. Kaya bilang isang iniligtas ng Panginoon, so ano po ang idinudulot sa atin ng katotohanan ito? Ngayon tayo ay nasa Kristo na. So, napakalaga po yung mababasa po natin sa Biblia, di po ba yung kung gaano kadalas kung binabanggit yung in Christ, na very meaningful para sa ating mga Kristiyano. So, because before, tayo po ay wala sa Panginoon. So, we are apart from Christ. So, kung maalala po natin yung Ephesians, ang sabi po doon is, we are far off. So, tayo po ay malayo sa Panginoon. So, imagine the distance kung gaano mo kalayo tayo sa Panginoon. Not because we're Gentiles, but because we're sinners. Tayo ay mga makasalanan na naliwanag sa Panginoon dahil din po sa atin. So, tayo po nakitaan upang pumasok po sa lahat. Tayo po accountable sa pagpasok po ng kasalanan. Pero po natin is about new birth, and new birth is new hope. Sabi dyan. So that's why our theme is new birth, new hope. Sa isang tao po, mga kapatid, isa ko sa kanyang pinatatakutan ay ang kanyang future, o ang kanyang hinaharap. So, let's say, kapag tayo mo ay tutungtong na sa 40 taong gulang, tulad po ng lipon-lipon. So, sa Biyernes po, biyaya po ng Panginoon ay papunta na ho sa 40-han. Marami pong mga tao
ang nasa kaedaran ko. At meron pang mga younger, let's say, magiging 10 tayo, 30s, papasok na sa age of 30. So, ano ba, hindi ay ng Panginoon, papasok sa age of 40, sabi dyan. So, karaniwan kung tinatatakutan nila is yung mga pupusiting maging changes physically sa kanila. Ano po? So, puputi ang buhok, pupulubog ang balat, dadami ng mga sakit. Ano? So, bukod pa dyan yung tinatawag natin pressure. Let's say, kapag nabalitaan natin yung mga kaidaran natin, kung saan saan nakakarating, mga naging successful sa buhay, samantalang tayo para dapat iwanan, ano, sa career natin, o di kaya sa marriage, magkukwalita na wala pang asawa, ano, o magtetenta na wala pang asawa, okay? O di kaya sa anak, ano po? So, yung mga anak nila ay talagang successful na. Yan. So, pagkalan tayo, nagpapalaki pa lang. Diba? Or, financial stability. So, stable na yung kanilang pamumuhay. Ito, financially stable sila. Samantalang tayo, kung ikukumpara natin is survival. So, nakaka-angat or nakaka-survive lang tayo by the grace of God. And for the worst, may ilan po sa mga tao nito ang mas pinipili nila na tapusin ang kanilang buhay. Kaya nagtapos akong balita, isang gilig-gilig po, sa ko ay makamatay at age of 29 because ako po siyang umidad ng 30 taon. So, she jumped, ano po, so pumalun po siya sa isang mataas na gusali. Dahil sa investigation daw po, sabi, meron po siyang anxiety. Kapag dumating siya sa edad na 30, ito daw yung mangyayari sa kanya, physically and mentally. Kaya, yun po, so hindi niya siya nagpaabot ng 30 taon. So may mga ganung instances or may mga ganung circumstances na nangyayari po sa mga tao na nalulupot ay walang Panginoon sa buhay. Subalit para sa atin, although aging is a stark reality that is irreversible, but to us as Christians, it should not lead us to worry for tomorrow. So hindi ito dapat maging dahilan para kabalisahan natin ang bukas o kabalisahan natin na kapag tayo ay tumutong na sa edad na ito o tumutong tayo sa, let's say, magsisipon na ako ngayong taon ito. O let's say, pumayag na ako sa taon ito. So, it's not a worrisome na bagay para sa mga mananampalataya. Sapagkat, ang perspective mo na meron tayo mga kapatid, hindi mo panlupa. Amen? So, ang perspective mo natin ngayon bilang Kristiyano is pangwalang hanggan. So, hindi natin talaga maitatanggi ang katotohanan na tayo tatanda, o tayo talagang mag-iidad. Pero, ang katotohanan sa salita mo ng Diyos ay hindi natin mababago. Tayo ay naging Kristo, tayo ay magpakilanman ay nasa Kristo. Dahil tayo magpakilanman kay Kristo, tayo ay pag-asa. Amen? Ito po ang ating tema ngayon, mga kapatid. Kaya, it is aging is an irreversible thing. Pero, ang perspective ng isang Kristiyano ay hindi nakapatong dito o hindi siya nakafocus dito. Kaya, this first Sunday of the year, so titignan po natin yung pag-asa ng bago kapanganakan or the hope of new birth. Kaya, ang title nga natin is New Birth, New Hope. So, what does the new birth bring to us? Ano ba ang inihahatid sa atin ng bago kapanganakan? So, di ba, we have only one confession of faith. So, meron tayong isang patutuo ng ating pananampalataya, and that is that we are saved by grace through faith in Christ Jesus. Tayo po ay niligtas sa biyaya ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At isang Kristo lang ang ating sinasampalatayan. Gagaya ng iba, na meron pang kasama ang Panginoon sa kanyang sinasampalatayan. But ngayon, birthday ko po yung isang malaking selebrasyon
o fiesta ginaganap sa Maynila. Na, kulay na naman ng pula ang mga kalsada ng Quiapo. Mapupuno na naman ang mga taong masinghit ang kanilang kagustuhan na mahawakan at mahunasan ang kanilang sinasamba. Ngunit sa atin po, mga kapatid, so hindi tayo sumasamba sa patay, hindi tayo sumasamba sa nakikita, kundi sa Diyos, hindi nakikita ang Diyos na buhay ng pakinggan. Kaya, sa oras na ito, mga kapatid, sa panahon ito, bilang isang ipinahanap muli, ano ang dapat natin maging tumugi at ano dapat ang ating tinatanaw sa halip na tayo ay mabalisan. So, lumilipas ang taon. Ano po? Bagong taon ulit, 2026. Tapos, maya, panibagong taon na ulit, 2027. So, talagang kay bilis ng lagi natin na pangalayan, yung bilis ng pag-iinit ng panahon. Pero, hindi natin naitatanggi na sa kabila mo ng paglipas ng panahon, yung ating pananaw ay naapektuhan somehow ng panahon ito. Yung pananaw natin mula kung tayo nakakilala sa Panginoon, ay nabago ba sa pananaw natin ngayon? O mas naging maganda ba ang pananaw natin ngayon kung parang una natin nakilala ang Panginoon? Okay? Kaya, tignan po natin muli ang ating talata. Sabi po dito sa unang Pedro, so bibigyan ko kayo ng konting bago mamaya, po dito sa passage na ito. So sabi dito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. So nagpasimula si Apostol Pedro ng exclamatory praise sa Diyos. So blessed be the God and Father who really, sa original po, ang sabi mo dito is, blessed is. Okay? Blessed is God or the God and Father of our Lord Jesus Christ. So, purihin ang Diyos o kapuri-puri ang Diyos at Ama ng ating Panginoon, Jesucristo. So, ano po bang naging sitwasyon po dito sa unang Pedro, mga kapatid? Bakit meron na lamang ang galak ni Apostol Pedro na purihin ang Diyos? So, we know that Apostle Peter ako yung isa sa mga una na apostles ng Panginoon. At isa rin siya doon sa unang naging pinuno o leader ng early church ng mga Kristiyano. Ako rin nangaral sa Acts chapter 2. Ilang libong kaluluwa ko na bautismuhan sa kanyang pangangaral. Tungkol sa ilang beses mo siyang itinulong, ilang beses po siyang muntik mamatay, dahil sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. But by the grace of God, nakita po natin yung intervention ng Panginoon, di ba? Sa kanyang kalagayan, na hindi pa niya panahon, talagang siya ginagamit pa rin ng Diyos sa marami pang mga taon ng kanyang buhay. Makikita mo natin dito, yung sitwasyon po na talagang hindi mo biro. Sapagkat ang sabi po dito, tignan po natin doon sa taas. Verse 1. Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit for obedience to Jesus Christ and for sprinkling with His blood. So, this epistle was addressed sa iba't ibang mga iglesia. Kaya tawag ko dito ay general epistle. Ano po? And this general epistle is focused or nakaka-focus po doon sa Asia Minor. Kasi ito po mga nabilagkit na lugar, Pontus, Galatia, Cappadocia, lahat po yan ay nasa Asia Minor. At yung Asia mismo, hindi mo yan yung continent alam natin ngayon. Kundi ito ay probinsya sa panahon po ng mga apostol. Ito ay isang probinsya na nakapaloob sa Asia Minor. At ang Asia Minor po sa panahon ngayon ay sa Turkey. Okay? Para po sa kaalaman po natin. Kaya, so hindi lang sa Israel nakafocus lahat, ano po, ang Biblia, kundi doon sa mga neighboring
countries and continents. So, tatlong kontinente po ang kumbaga, naging area po ng Bible. So, Asia, Africa, and Europe. So, dito makikita natin yung Asia Minor. And during that time, so napapailalim po ang Asia Minor sa panahon Tumitiro at matindi po ang persecution sa panahon na ito. So, marami mo sa mga Kristiyano talaga ay tago. Ano ho? Kung sila po ay magtipon-tipon sapagkat maaaring kapag sila po nahuli, tama po ang kanilang sasabihin. Mamatay sila sa taba. Mamatay sila sa mabigat na paraan. Karuman-duman ng mga paraan. So ito yung makikita mo natin dito po sa Aklat ng Unang Pedro. Kaya Apostle Peter addressed these words to those who are living to their deaths. Hindi mo basta-basta lang sila inuusig. Ito mga Kristiyano mo dito, hindi mo lang basta-basta sila inuusig. Sila mo yung nangangamatay para kay Kristo. Ganun po katindi yung ganun po katindi yung persecution sa mga Kristiyano po noon. Hindi lang sila basta nagtatago, hindi lang sila basta kumbaga threatened sa kanilang buhay, sa kanilang seguridad, kundi literally po, nangamamatay din sila sa kanilang pananampalataya. Kaya, ito po ay isang book of exhortation para po sa mga Kristiyano inuusig o sa mga Kristiyano sinusubok sa kanilang pananampalataya. So, they were leading to their deaths because of the severity of persecution, but they were exhorted to endure for the sake of Christ. At sila mo in-exhort ni Apostle Peter, magkaroon sila ng perspective kagaya niya. Magkaroon sila ng pananaw kagaya ng mga naunang apostol nila. Mga naunang apostol nila. Sapagkat, doon talaga pupunta ko sa bahaging yun ang paglilingkod natin sa Diyos. Wala kong pinag-iba sa panahon natin ngayon. Ano mo? Kaya magtataka mo tayo kung wala mong pag-uusig sa atin sa loob ng tahanan. Kung wala mong pag-uusig sa atin sa ating opisina. O walang pag-uusig sa atin sa ating komunidad. Pagdating sa ating pananampalataya, magtaka mo tayo. Baka nakukompromiso ang ating pananampalataya. Sapagkat ang mundong ito ay hindi mo welcome. Ano mo? Hindi mo welcome ang mga lingkod mo ng Diyos sa mundo ito. Hindi mo ganon ang design ng Panginoon sa atin. Kaya, we are encouraged and exhorted na tayo mo ay magkaroon ng eternal perspective bilang isang Kristiyano. At itong pagkakaroon ng eternal perspective na ito, ang magpapaibayo na tinatawag po natin pag-asa. Ano, upang makamabuhay tayo at panghawakan natin ang ating buhay na ito na may pag-asa. Amen po? Amen. So, tingnan po natin muli ang talata. Sabi dyan, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." So, una, our hope in new birth is in accordance to God's mercy. So first, ang foundation po natin, kaya meron tayong pag-asa is our knowledge of God, yung ating personal na pagkakilala sa Diyos. And the first thing po na makikita po natin dito sa sinabi ni Apostle Pedro is the character of God, which is a merciful God. So siya ay Diyos na sagana sa habag. Siya po ay Diyos na talagang pagdating sa kanyang habag ay ganun na lamang. Sa simple awa, kagaya ng pagkaawa ko natin sa isang taong nangangailangan. Sapagkat tayo mo ay nasa sukdulan, sabi nga, matindi ang ating pangailangan. At tayo mo ay inabot ng ating pong Diyos sa pamamagitan mo ng ating Panginoong Jesus. So again, our hope in new birth is in accordance to God's mercy. So according to His great mercy. So Peter described the mercy of God as great mercy. And this mercy is, sabi dito, His mercy. So dito ay God the Father,
Diyos Ama. Okay? That's why the greatness of God's mercy to save such sinner or such a sinner as I. So, para tayo ay makapabuhay na may pag-asa, ano po? At naikulit natin ang buong taon nito na tayo makapabuhay na may pag-asa, alalahanin natin ang Diyos at kanyang pagiging mahabagin sa atin. How great the mercy of God is. Sabi nga po ng Ephesians chapter 2 verse 4, being rich in mercy. Di po ba? Bilang sagana sa kanyang awa, He made us alive together with Christ. By grace, we have been saved. Tayo binuhay muli dahil sa saganang awa o habag ng ating Panginoon. Titus chapter 3 verse 5 to 7, He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ, our Savior. So, not only yung makita natin dito is yung mercy, ano po, ng ating Panginoon, para tayo ay maligtas. Kundi yung garantiya mo ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, na ating tagapagligtas. So that being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. Pinangangawakan mo tayo, mga kapatid. At ang garantiya mo hindi sa ating galing. Hindi mo ayon sa testimonya ko, ng isang tao, sabihin ng tao, ligtas yan. Kasi may patotoo lang. Paano sa binahon ng Panginoon? Parang siya yung mag-determine kung isang tao iligtas o hindi. Hindi mo, ang Diyos ang nagpapatotoo. Ang Biblia mo ang nagpapatotoo ng ating kaligtasan, ng ating pag-asa. Amen? Amen. Again, nasabi ko dyan, so that being justified, Titus 3:7, so that being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. So, the hope of eternal life. Okay? Tinanggap po natin na tayo po ay manampalataya sa Panginoong Jesus. Therefore, no doubt, isang Kristiyano, wala siyang pagdududa o pagtataka o ikatitin na pagdududa sa kanyang kaligtasan o sa pag-asa na buhay na walang hanggan. Next, the greatness of God's mercy, not only to save, hindi lang upang iligtas kahit ang tinatawag namin pusakal, kahit ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa ay maaaring maligtas. Ito po yun. It is the mercy of God. Okay? And the greatness of God's mercy to beget us again. So, beget. Yung salitang beget. Born again. Kasi ang sabi ko dito sa talata, it has caused us to be born again. Hindi natin emphasize yung born again as a group. Sumama ka sa samahan ng mga born again. Ikaw ay makapapasok sa kaharian natin. Tapos ang gagawin nila in John chapter 3. Sabi ng Panginoon, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So hindi po ito ibig sabihin formula na kailangan mo sumali o umani sa samahan ng born again para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. But this is an inner thing. Hindi po ba? Ang salitang born again is hindi po ito ang tao o panlabas.
ito ko ay manloob at spiritual na bagay. Hindi yan mangyayari hanggang hindi siya mananampalataya sa ating Panginoon. Matapos niyang pakinggan ang salita ng kaligtasan. So the greatness of God's mercy to beget us again. So ang ginamit po ditong Greek word, that is the word anaginao, dalawang beses lang pong ginamit sa buong Biblia. Dito, sa talatang ito, and in chapter 1, verse 23 of the same book, 1 Peter pa rin. Tignan po natin. 1 Peter chapter 1, verse 23. Tignan po natin, sabi dito, since you have been born again, not of perishable seed, excuse me, but of imperishable, through the living and abiding Word of God. Sa pamamagitan, hindi ng binhi na kung saan ay papunta sa kapakamatay, okay? Kundi, binhi hindi kailanman mapapahamak o magdudulot sa atin ng kapakamatay. Diba? At ito ay ang buhay na salita ng aming Diyos. The living and abiding Word of God. So, pinakawakan mo natin, ano mo, meron tayong buhay na pag-asa dahil may salitang buhay na inihalin sa atin. O kaya, tayo ho ay buhay para sa Panginoon. Okay? Tayo ay buhay na maglilingkod para sa Panginoon. Hindi mo tawag doon, para bang malamya ang ating maglilingkod sa Panginoon. Diba, may mga New Year resolutions na uusap pagka may papalit ng taon. Pero wala mong New Year resolution mo sa isang Kristiyano. Ang nais ng Diyos, sabi nga, ngayon, italaga mo ang iyong buhay sa Kanya. Sabi natin sa tulong at biyaya niya na makita ko, tayo maglilingkod sa Kanya. At yan ang indikasyon na tayo nabubuhay sa pag-asa. Ano? Pag-asang bigaya po sa atin. So again, dalawang beses na pong ginamit ang salitang ito to present regeneration as God's decisive, initiated act that brings sinners out of death into life. So mula sa kamatayan tayo inilala patungo sa buhay. Ano? May pagkakaling tulad po dun sa sinabi in the book of Colossians na He transferred us from the domain of darkness into the kingdom of His Son in love. Patungo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak mula sa kadiliman o kaharian na kadiliman. So, ganun po ang naging sitwasyon mula sa kamatayan patungo sa buhay, mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa kasalanan patungo sa katuwiran o kabanalan. Ito po ang naging kalagayan po natin. Iba na ho ang estado na meron po tayo. Iba na ho ang pananaw na meron po tayo. Kaya 2 Corinthians 5:17, all things have become new. Ang lahat ay pawang bago. Ano? Ang bagong ito ay bagong pagkatao. Hindi na palit ka ng mukha. Ano? Uso na yan. Yung mga napapalitoke. At ang pinag-iba ng itsura. Ano? Pero ugali hindi naman. Diba? Hindi na nababago ng ito ang ugali. Ano? So ito po yung makikita ko natin. Nasabi po ng ayun po sa topical lexicon. Peter's emphasis on divine agency safeguards the truth that salvation is by grace from start to finish. Through divine agency. Kasi sinabi dito is through
Christ. Sa pamamagitan ng Panginoon, safeguards the truth that salvation is by grace from start to finish. Biyaya mula sa umpisa hanggang sa dulo. Wala mong buwang gawa, works sa kaligtasan. Hindi mo tayo i-maintain ang ating kaligtasan. Okay? Kung kaya, sabi dito, since we have been born again according to the greatness of God's mercy, we never lose hope for tomorrow. Hindi tayo mawala ng pag-asa sa bukas. Sapagkat ang pinangahawakan natin ay sa sagana ng habag ng Diyos upang maihatid sa atin ang kaligtasan. Kaya po ba, mga kapatid? Walang mababalisa sa atin, ako, madami ng bukid sa akin. Oo. Ayan. So, common ano yan, ikaw, worry natin. Pawagad na. Minibis na ang aking bunggulan. Okay? Pero ganoon talaga. Hindi natin may iwasan yan. Madami ng puting buhok. Ay, hindi man taga-maubad. Diba? So yun po yung sinasabi ko dito, mga kapatid, na hindi tayo nakafocus doon sa nakikita. 2 Corinthians, di ba? So, hindi tayo nakafocus sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na pangwalang hanggan. So, not to the temporal, but of the eternal. Okay? That is number one, our hope in new birth is in accordance to God's mercy. Next, verse 3 pa rin, tingnan po natin. So He has caused us to be born again, to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So, ikalawa po, our hope in new birth is the living one. Not only our hope in new birth is a living one because it's a living hope, but it is the living one because the living hope is Christ. Our living hope is Christ. Ang Panginoong Jesus. Ilan po dito sa mga inuusig na mga Kristiyano sinilagan po dito ni Apostol Pedro ay hindi yan po na talagang nag-aagaw buhay dahil sa kanilang pananampalataya. Subalit, sabi dito, they were born again to a living hope. Kahit mamatay sila sa kanilang pananampalataya, hindi mamamatay ang kanilang pag-asa. Hindi mo matatapos sa kamatayan ang pag-asang ito. Kundi ito yung transition na tinatawag. Ito yung paglilipat doon sa tinatawag natin buhay ng pag-asa. Pangyayari lang yan sa isang taong na kay Kristo. Okay? That living hope does not end with the body of a Christian succumbed to death or a church sa isang iglesia nangalan, sa isang iglesia nagkaliwalay, kagaya po ng nangyari po dito, hindi ibig sabihin nawala ang kanilang pag-asa. Kundi nag-multiply ang pag-asa na meron po sila. Marami pang ibang tao na abot ng salita ng Panginoon at sila yung nagkaroon din ng pag-asa. Kaya hindi mo ito extermination or elimination, but multiplication ng pag-asa. That is living hope, brothers and sisters. Kaya anong gusto natin mangyayari sa atin? Mag-multiply yung pag-asa meron tayo sa pamamagitan natin. Marami pang tao makakilala at magkaroon din ng pag-asa kagaya natin. Diba? Kasi walang pag-asa sa mundo dito eh. Hopeless ang mga tao dito.
Kahit man sabihin nila, may pag-asa kami, may pag-asa kami. Kasi meron silang, may reserve sila. Ano, may ipon sila, halimbawa. May property sila. Pag dumating ang kalamidad, wala na pag-asa. Salata. Diba? Ngunit si Kristo, kahit anong kalamidad na dumating, kahit anong pag-uusig ang dumating, hindi nito maaalis ang pag-asa. Sa ating mga Diyos. Okay? So the new birth gives us the reason for hope. Ang bagong kapanganakan ay, ito, it gives us the reason. Ibigay sa atin ang dahilan upang tayo mahuli ng buhay na may pag-asa. At ito ay ang katiyakan ng ating kaligtasan. The assurance of salvation. Are you saved? Yes. By the grace of God. Ito mo ang pag-asa mo natin. Dahil tayo na kay Kristo, may buhay na walang hanggan at tiyak ang ating kaligtasan. Since salvation is a gift from God, we should never doubt for it. We should not ask, am I really saved? Natin itanong sa aking sarili, kasi talaga ako. Kung tayo na kay Kristo, objectively, yes. Kahit mamatay. Kasi relationship ang pinag-usapan. Kaya ang relasyon natin sa ating magulang, anak. Kahit man may kamatayan na, diba? Ngayon, na tayo may relasyon sa Panginoon, kahit ano mangyari sa atin, never die or by death, natarating ang relasyon ito. Pinatutunganan ko ito ng salita ng Diyos. Tayo magiging tagapagmana ng ating Ama. Kasamang tagapagmana ng ating Jesus. Even death cannot overthrow it. This hope, even death cannot overthrow it. Death has no power over it. Walang kapangyarihan ang kamatayan dito. Walang kapangyarihan ang anumang bagay sa mundong ito para buhayin ang pag-asa nito. O pagdudahan natin ang kaligtasan na ito. Kaya sabi ni Apostol Pedro, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection. Not only Christ, but through His resurrection. Kaya, second point natin, the new birth is secured in Christ and through His resurrection. In Christ, we are secured and through His resurrection. Ito po yung muli. Kasi po yung pakinggan. Kaya pagkasa natin buhay, hindi siya kapagay-patay. Hindi siya katulad ng kapagay-patay. Kaya mo lang palitan pag wala ng hindi yan ang bubilya, kahit LED. Hindi ba sa 3-5 taon? Hindi na. Kailangan mo rin palitan. Our hope is living. It will live, sabi nga. Magpasawalan hanggan. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead assures our hope. He victoriously conquers sin and death. Tagumpayan ng Panginoon ang kamatayan at ang kasalanan. Walang tagumpay ang kamatayan at ang kasalanan. He crushed Satan with a full fatal blow. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Hindi ito tanda ng kanyang pagkatalo. Hindi ito tanda ng pagkawala ng pag-asa ng isang nananampalataya sa Panginoon. Kundi ito ay tanda ng tagumpay laban sa diablo. We are not afraid, therefore, of death or things associated with it anymore. Because
we are now secure. Tayo nasa Panginoon na. At sa maliwanag po sa atin, tayo nasa Panginoon. And the text from 2 Corinthians, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away, and behold, all things have become new. Tayo na kay Kristo na isang ng bago. Hindi na itong bago in a way na physically, apparently, may bago. Pwede na bago ang iyong style ng pananamit. Dati, gusto mo maiksi yan. Ngayon, pinag-isip mo na sa sarili mo na karapat-dapat sa Diyos. Kasi ang purpose na talaga ng Panginoon sa atin ay may magiging Panginoon sa mga tao wala na sa atin. Kaya kung hindi tayo magsiset ng example sa ating mga sarili ngayon, kung natin ang ating mga sarili sa Panginoon in this year, at mangyayari sa atin sa dulo sa tao. Sabi pa rin ba natin, pag-asa, o unti-unti nang nawawala ang ating pag-asa. Unti-unti nang lumalaglag ang pag-asa natin sa Panginoon. Kaya muli, mga kapatid, huwag natin kalimutan, si Kristo ang ating buhay na pag-asa at sinisecure nito. Sinisecure ng kanyang kamatayan o ng kanyang muling pagkabuhay ang pag-asa. Kaya sa mga hindi ligtas, siya lamang ang pag-asa. The saved is our only hope. For the saved is our living hope. Now, verse 2. Amen? Yun po ang ating first 2 points. Excuse me po. Okay? So, next Sunday po, part 2 po natin yung dalawang points. Ano po? So, 4 po yung points po natin. Meron po tayong dalawang puntos. Our hope, number 3, our hope in new birth is unto eternal inheritance. And our hope in new birth is kept by God's power, verse 1. Kaya tayong wala ng pag-asa mga kapatid. Tayo magpadala sa nakikita natin sa ating sarili o sa mga nangyayari sa atin sa mundo ito. Sa halip, maging matibay tayo. Mas maging matibay tayo at maging natin ipagtiwala sa Panginoon na ating mga buhay. Galitin tayo ng Diyos. Marami pang pagkakataon. Maaaring ito, pagka-hopeless tayo ngayon, but now, pero tayo buhay na pag-asa sa Panginoon. At ito ang gagamitin ng Panginoon sa mga tao wala pang pag-asa. Okay? Kaya maging fuel po ito sa atin para manatili tayo nabubuhay sa pag-asa na biyaya ng ating Panginoon. Tayo rin manila. Ating Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa biyayang pag-asa. Bago pa pangalakan, nataglay po sa atin. Salamat po muli sa iyong kapunan sa pangalan ni Walang Jesus. Amen. Muli po, Panginoon,